Welcome sa Durs 2.0. Fresh at nagbabagang happenings bang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga kadabarkads, and for today's video nga pag-uusapan natin ay tungkol pa din sa mga kaganapan sa loob at sa labas ng Itbulaga, particularly po sa mga issue na kinakaharap po ng Dabarkads. Pero bago yan, narito muna ang top 10 kapatid highlights of 2024. Pang number 6 ang mas pinalakas na partnership ng MediaQuest at ng Biba. Nitong October 30, di ba mga Kadabarkads 2024, ay nagkaroon po ng kasunduan ng MediaQuest Ventures at Biba Communications para sa co-production deal ng ilang entertainment programs na gagawin ng Biba para po sa TV5. Ilan dito ay ang ongoing sitcom na The First Family at ang pagbabalik ng Masked Singer Pilipinas ngayong 2025. So mas papalakasin pa po ni Mr. Manny B. Pangilinan ang mga programa dito sa TV5 para mas lalo syempre na matuwa ang mga Dabarkads, ang mga kapatid dito po sa programa po ng TV5. Samantalang despite the ongoing legal feud between him and ace comedian Vic Soto, film director Daryl Yap, through his production company Vincente Mens, announced the launching of the full trailer of his new film, The Pepsi Paloma. So kahit na ongoing po mga Kadabarkads, yung legal battle po ng dalawang panig, Bossing Vic Soto and itong director na si Daryl Yap, talagang plano pa talagang ilabas and i-push nitong si Daryl Yap na maipalabas po ang kanyang pelikula ngayong February 5. Ayon pa dito, the said launching will happen on January 21, Tuesday at 12 noon on Yap social media accounts. So, January 21 daw ilalabas, so Tuesday. According to source, Yap is targeting to release the said film in theater on February 5. The said film will focus on the life of the late 80s sexy star Pepsi Paloma, including the infamous allegation she made against Soto and co-host Joey De Leon and Richie De Horsey in 1982. So ang balak po pala nitong si Yap ay by February 5 ilalabas po itong kanyang pelikula na Pepsi Paloma, no? Pero ang nakakapagtaka dito mga Kadabarkads ay hindi pa nga ito na ipapa-review at na isasubmit sa sa MTRCB, 'di ba? Dahil sinabi po ng MTRCB na wala pa daw silang natatanggap mula po dito sa kampo ni Daryl Yap upang ipa-review ang naturang pelikula. Pero ang target ay February 5. Hindi pa nga alam kung maaprobahan yan, pero may target na agad at nagpabook na daw po ng slot for February 5, 2025, no? So tila baga ay nang iinis na lamang or nangaasar itong si Daryl Yap dahil alam nyo yun, may legal battle pero parang ginigiit niya pa din na matutuloy itong kanyang pelikulang binabalak. So ang pakiwari ko dito mga Kadabarkads, hindi ito matutuloy kung hindi niya tatanggalin po yung mga mapanira pong puri, no, sa kapwa, lalo na dito kay Bossing Vic Soto. Kaya siguro sinasabi niya na tinatapos niya pa yung kanyang pelikula. Ine-edit niya pa po yung mga mapanirang puri laban kay Bossing Vic Soto. Samantalang si Daryl Yap naman po ay nananawagan po, no, sa publiko na i-share daw itong kanyang post dito sa kanyang wall. Ayan, no, naka-Instagram, naka-Facebook story po sa kanyang account na i-share daw, i-repost daw itong kanyang pinost sa wall niya. So ano ba yung pinost niya sa wall niya? So isang article po ang kinall out nitong si Daryl Yap dahil sa nakasulat doon na di umano ay mali daw itong sinabi dito
sa balita, no? Sabi kasi dito sa write-ups po ng balita, ang sinabi daw po nitong si Daryl Yap ay hopefully raw ay matapos niya ang shooting nito. Kaya naman sabi po ni Daryl Yap, kanino kaya niya narinig yung hopefully raw ay matapos niya ang shooting nito? May third eye ba ang writer nito? So nung pinanood ko po yung video nitong si Daryl Yap, sabi niya po ay tinatapos niya pa daw po yung pelikula. Baka tinatapos niya po na edit yung ilan sa mga kaganapan doon para syempre maipalabas po sa takilya. Pero wala naman akong narinig na hopefully raw ay matapos niya ang shooting. Kasi nung tinanong po si Daryl Yap na kung maipapalabas daw ito sa sinihan, ang sagot ni Daryl Yap doon ay dapat. Kaya naman nananawagan po itong direktor na si Daryl Yap na i-repost or i-share daw itong nasa wall niya na pinost niya tungkol sa isang article na kung saan ay nagsulat ng hindi niya naman daw sinabi. At kung magbabasa nga kayo sa post nitong si Daryl Yap, may isang commenter dito na ito yung sinabi. Sabi niya dito, Direk, napagwawalan ka na mag-post no? Real talk lang, ikaw naman kasi gumagawa ka ng pelikula tapos nagbanggit ka pa ng pangalan na mas malaki pa ang ambag sa'yo sa Pilipinas. Tapos ang paksa pa ay rape. Tapos may nabuli pang inosenteng bata na ang alam lang ay kumain, matulog at mag-aral, maglaro. Talagang imposibleng hindi ka karmahin yan. Wala ka kasing pamilya at anak kaya di mo alam ang pakiramdam. Sabi nga ni Christy, kung may natitira ka pang kahit katiting na respeto sa sarili mo, ilabas mo na. Duwag ka din naman pala. Sandal sa malalakas na taong may posisyon sa gobyerno. 40 years nang patay si Pepsi, nasa langit na at nananahimik. Gusto mo pang isama sa korte at magpaliwanag? So mahaba po yung sinabi niya dito mga ka-Dapper Cats pero pinutol ko na para mas marami nating mapag-usapan. So ito pa lang si Daryl Yap ay nagbubura daw ng komento ayon sa isang commenter dito sa kanyang post. Dinilit daw po yung kanyang komento. So, dapat kung gagawa siya ng movie mga ka-Dapper Cats, iniisip niya po yung mga masasagasaan niya pong tao, hindi po ba? Hindi yung pang sarili lang nakapakanan. Katulad po nitong Pepsi Paloma, 'di ba? Na marami po ang nasasagasaan, hindi lang po si Bossing Vic Sotto kundi yung kanyang mga anak, mga apo, and syempre asawa. Plus, marami pa pong galit sa kanyang mga tao, yung mga legit Dapper Cats na talaga naman pong pinagtatanggol si Bossing Vic Sotto. So, baka po itong kanyang pelikula ay magaya sa Los Sabongeros, no? And malakas po ang aking kutob na hindi ito maipapalabas sa sinihan hanggat andyan po yung mapanirang teaser na yan na kung saan ay binanggit po ang pangalan ni Bossing Vic Sotto. So ipapalabas yan kung tatanggalin niya yung teaser na yon plus yung mga eksena na kung saan ay matatamaan dito si Bossing Vic Sotto. Wala naman pong katotohanan yung inaakusa po kay Bossing Vic Sotto. Kaya nga hindi na po yan nakarating sa korte. And sabi nga po ng isang malakas na abogado na malakas ang laban nitong si Bossing Vic Sotto lalo na po doon sa teaser na ililabas nitong direktor na si Daryl Yap. So kayo ba? Ano po ang hula ninyo? Ipapalabas ba ito sa sinihan or hindi? Please comment down below. So hanggang dito na lamang po ang update natin. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta and don't forget to like, share, comment, and subscribe.